Pwede po tayong tumayo. Magpapray po tayo. Give us one about them well. Dumulog po tayo sa Panginoon. Sa inyo namin, iniuukol muli ang bahuring Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng oras upang mag-aaral ng inyong salita. Maasa po kami, Panginoon, sa inyong magagawa. Salamat po sa kalayaan at sa biyaya mo. Hindi man kami karapat-dapat, pero binigay mo sa amin ang araw na ito upang patuloy kami sa inyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi po, makakapuna po tayo. Binigay sa akin yung pangalan, Francesca Joy Vital. Sa loob. Princess Beatrice Evaristo. Saan po siya? At bagamat last Sunday, natapos natin yung ating paksa. Kadugtong pa rin ito yung ating pangaral. Naalala po niyo last Sunday, ang ating text ay Colossians chapter 2, verse 14. Okay? At ang laman po noon ay nibigay ko sa inyo yung gist nito, yung laman ng Colossians 2. Dapat nating tandaan bilang Christian. Siyempre, pag Christian ka, sa katagalan ng pagiging Kristiyano, gusto mo rin talagang i-share yung gospel, di ba? Hindi yata maganda sa Kristiyano yung gusto niya, siya lang ang pupunta sa heaven, di ba? Gusto natin talaga na yung iba ay makaranas din ng kaligtasan ng Panginoon. Now, ito po yung susi. Paano natin i-share yung gospel sa tao. At ang isang sekreto kung paano natin ibabahagi ang ebanghelyo ng Panginoon, good news, ay yung law. Sabi ko po sa inyo, the law, ang kautusan, hinihanda niya ang tao, okay, just to see their need for Christ. Wala mo po ang tingin eh. Sabihan na yung tao kaya, tanggapan kay Kristo, ana. Po. Kasi po, itong nahigit ng tao, na guilty kay harapanan ng Diyos, yan na po ay intindihan at kailangan niya po yung kaligtasan. Tingnan po. Kapag ang isang tao ay hindi niya nakita ang kanyang sarili na siya ay may pananagutan sa Diyos, hindi po niya maintindihan ba't niya kailangan ang kaligtasan. Kasi sinishare natin na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Which is right kasi ginaatasan tayo ng Bible to preach the gospel. Pero ako na minsan tatakot ko pa rin ang tao na tambing-tambing tanggapan kay Kristo. Minsan nakakatakot yun. Bakit? Kasi baka mamaya hindi niya naiintindihan yung pagtanggap kay Kristo. Kaya nga, narinig niyo na ba yung ating minsan pag-aaral? Di ba pag sinabing gospel, good news, hindi po ba? Hindi po ba? Pero bago po yun, meron pong bad news bago yung good news. Meron pong law before the gospel. Okay? Bad news and the good news. Kung pwede lang nating iwasan yung bad news, iiwasan natin. Pero hindi po pwede. Okay? Let's be honest. Walang sino man ang may gusto ng bad news. Kung tanda kayo po, nanumuri po, good news or bad news? Siyempre po, good news. Alin? Kaya ito po, lalo na yung I appreciate,
in good news, gustong bago may in bad news. Ngayon, ayaw naman ng bad news, pero may kailangan sa buhay na kailangan nating marinig ang totoo tungkol sa atin, kahit na ito ay bad news. Okay, inulit ko. Gusto man nating iwasan yung bad news, pero sa buhay ay kailangan nating marinig yung katotohanan kahit na ito'y malungkot sa atin. At ganoon ang Bible. Now, tignan natin ang Romans chapter 6. Bagong Kristiyano pa ako, ay nabasa ko na ito at kabisado. Siguro ganyan din kayo. Okay? Ako po kasanding mag-preach kayo ng exposition. Kapag preach mo kayo ng talatangin, yang biglaan, yang mo pa rin. Kasi nakaugnay siya. Ano ito? 6:23 ng Romans. Okay? Dito ay makikita natin, please mga kapatid, nakikiusap ako, magkaroon tayo ng doktrina, unawain po nyo ito, okay? Kung manuwa lang mag-grow yung tao na Alliance Foundation. Importante ito na malaman natin kung interesado tayo sa Diyos. Kasi rin kahit yung ano ba, yung interesado kay Diyos, interesado na activities eh. Ano ba yung Diyos, yung kariyat ng interesado. That's really what I get na we need. Bago nito, makita natin ano ang isip ng Diyos, ano gusto niyang maintindihan natin. So 6:23, please. Let us focus. And I will read for you this classic verse. Sabi rito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, kamatayan. Ano yun? Bad news yun. Bad news yan tungkol sa tao. Okay? Ano yung bad news sa tao? That man is lost. Malungkot siyang pakiramdaman, pero maglaro ng Diyos kay katamo. Okay? Ang tao, ano siya? Tupang legal. Okay? Maraming ginamit ang Bible tungkol sa tao. Man is lost. Tinatanggap niyo ba yan? Man is dead, man is blind, man is empty. At ang matindi nito, ayon sa Bible, ang tao, madisgrasya yun. Papunta ang tao sa sakuna. Kaya gamit ng isa ditong disgrasya, catastrophe niya, kasi yung Bible. Kaya yung Bible, basta niya ito John 3:16, unawain nyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag madisgrasya, ay huwag mapahamak. Makalimutan ko tayo sa litong disgrasya kasi catastrophe. At yung ruin ng tao. Yung tao pa kung kaya king alang hanggang kapahamak. Sana mo ang pansamantala mo. Hindi ito lindol. Hindi ito catastrophe sa lupa. Sinasabi ng Bible, whoever believes in Him, kailangan niya ng tao'y Savior. Kailangan niya ng tao'y Savior. Kailangan ng tao ng kaligtasan. Kung sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay hindi mapahamak. Okay, yan ang bad news. Bad news dito. Bad news dito. Bakit? Yan ang totoong kondisyon ng tao. That man is lost. Kaya nga, basically, the deepest, ang pinakamalalamtang kailangan is kaligtasan. And the message of Christianity is salvation. Kung kakalimutan ito, yung mensahe ng pulpitong hindi, yung mensahe ng great I am supposed to be kaligtasan. The message of Christianity, the message of the Bible is salvation.
Salvation. Salvation. Kaya lang, minsan na yung tao, naiintindihan mo at kailanganin yung salvation. That's why patang mag-pray ka, balo ko na yan. Hindi niya maintindihan. So, alam ko na yan. Ganon. Hindi niya makita yung kanyang condition. Kaya nga, kahit si Jesus Christ, sabihin kay ini, may problema yan yung panahon na. Bakit? Ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng gagamot. Yan ang problema niya. Ako'y pumarito, hindi sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. O yan yung paliwanag ka, kasimplihan na yan. Simple. Din mangko, karing matulid. Kundi sa mga may sakit. Ngayon, ang isang tao nun, para siya ay lumapit sa Panginoon, mapagtanto niya at makilala niya na meron siyang need sa buhay. Ano yun? Savior, salvation. At yun ay si Jesus Christ. Galatians 3:24, in law, in kautusan, i-escort na ang Christ. Kaya nga, tayong mga nagsishare ng gospel, importante, alam din natin yung law. Ang pakay ng kautusan ay ipakita, expose, i-reveal ang sakit ng tao at ang pakay ng ebanghelyo ay upang gamutin ng tao sa kanyang sakit. The law exposes sin, but the gospel reveals a Savior. Naintindihan mo yun? So bad news, then good news. Kailangan, yan nga kung ba yung Kristiyano, siyempre po ang bayo. Tagapan ni Kristo. Pagulahan ka ni Diyos, tagapan ni Kristo. Akit may balaman dito, may kalagwan tanggapan. So, pero kung maintindihan natin, kailangan tanggapan ka. Kailangan makita niya yung kanyang pangangailangan sa tagapagligtas na ito. Okay. Now, hindi ko pwedeng palamposin itong issue ito. Kasi issue ito. At ito'y hangong sa Bible. Muli na nating bibisitahin at babasahin ang Colossians chapter 2, verse 14, na siyang ating pinasyalan last Sunday. Kasi ang ating topic ngayon, nakatapos ko, ay nilagyan ko ng pamagat, the heart of the gospel. The heart of the gospel. The heart of the gospel. Tingnan natin yung 2:14, okay? Okay, last Sunday yan, ha? Okay, pasuhin lang natin. Para makulang natin yung ating nag-aaralan. Na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin, na nasa mga tuntuning, salungat sa atin, ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Balamang tiniya po yan. Ingutang mo kay Diyos, kinansel na. Bawal ka. Kinansel na ng Ginoo, ingutang mo, ingkautusan yan eh. Gustong utang, sana po alam nga na sakit niya, anak ng pamaramdaman dito. Ingutang mo, bubayaran. Agree? Agree kayo? Yes. Kaya ako, iwasan mo yung manutang masyado. Magkasalit mo nga yun. Guling kasi, mo kalagwa yung manutang. Ngayon, ating ng pananagutan is kung may utang kayo. Lari yung kaya hindi kimbet, sa inyo, sandiruan na ako. Kumakaya po sa kaya. Kaya manin na kung buy one, take one eh. Hindi, kasi resa kaya, makuha mo rin eh. Kumakaya po sa kaya. Malagwain ko ma. Hindi ako brindili. Karagdagan niya pang isip itong monthly. Ako mo rin stress. Stress na kayong pulpito. Stress kayong church eh. Marida?
Ay, maging tao ko mo. Wala kayo, pakistik na pa hindi. Yung utang, may pwede nga bayaran eh. Okay, kayo, malagwa kayo siguro dahil sa sweldo. Ako lang akong tita eh. Yung kako, nung atinatin. No work, no pay. Pwede ko kanita? Pwede. Gusto niya bayaran mo. Mayabit yan yung mga yan. Pwede ko sabihin, kapag utang, babayaran. Hindi gawa na ng Diyos. Siguro kaya kayo, ini po, paisipan na kayo po medyo malalang. Paisipan na kayo medyo malalang. Kasi po, hindi gawa na ng Diyos kaya katamo po ay mababaw. That's why mga tandaan niyo po, last Sunday, sinubok kong kintay ng how can I say thanks for the things that you've done to me. Patang balo mo yung gawa na ng ginukaya ka, ala ka nga gawa na ngayon magpasalamat. Things so undeserved, ano ng ganda? Things so undeserved. Yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am, never hope to be, I owe it all to you. O sasabihan ng kanta ito, kasi makabayad kayo mutang na doon dyan, Diyos eh. Ngayon magpasalamat eh. Kasi pag naintindihan mo ang iyong kaligtasan, paano ka na-save? Paano ka naging Christian? Paano ka naging anak ng Diyos? Kasi bado naman, ka-deserve eh. Ano ba yung deserve? Deserve kang munta yung impyerno. Ako tsukin, dapat at tsukin nga pinunting impyerno. Ako deserve eh. Nakaisip mo dito. Kung man deserve lang kayo ba? Hindi ako deserve na matawag na Christian, anak ng Diyos. Kung in-deserve ko, ako ay dapat talaga sa kaparusahan. Patay isipan nyo, deserve kayo. Ali kayo. Lagi yung isipan yung Kalbaryo. Kung gusto nyong matuto sa buhay, bilang Kristiyano, yung isipan, mahalaga ko kariyang adiwa. Ali kayo. Ali kayo. Yung rin isipan, yung kailangan dako kaya ni. Yung kung kailangan kaya ni. Tatamakan kaya ka rin. Di kayo man. Bakit? Nung yan nakatawang muli ko ng Diyos, yung Kalbaryo, mamatay sa aking kapanaman. Kasalanan mo. The wages of sin is death. The soul whose sins shall die. Ano ang kanya ng Ezekiel? That's why nung naintindihan mo kung turo-tutwa ka, lalo kang maging humble. Kasi, mo deserve. Hindi mo deserve ang ikaw ay maligtas. Matao may isang Kristiyano. Ngayon, kung di nyo naiintindihan itong pangaral na ito, shame on you. Ngayon, gusto mo ba? Yes. Pero ba tayo po? Alam na mo, kanang mga gawa ng Diyos ini, balaman din po. Nakagawa ng krimen si Dave. Diba? Ako, judge, friend. Hindi ko siya pinapanagot. Kinanasaw ke, nagsusunod ke, krimen. Nanong klaseng judge? Gisip kayo. At gusto ko mag-isip kayo ng tama. Halimbawa, judge ko. Kanyang kaso. At guilty yan. Hindi ko siya pinapanagot. Pinalayas ko siya. Hindi siya nanagot. Kanyang utang. Tanong, anong klaseng judge ako? Di niyurakan ko yung batas. Kasi lumabag siya sa batas eh. Okay? Hindi ko siya pinapanagot. Natuklas ng guilty siya. Sige, sa likod ka, makuha na ko.
Ano nangyari nun? E di ginawa kong mumurahin yung batas. Binilahura ko at nirakan ko yung batas. Bakit? Dapat managot siya eh. Ay akong judge. Ngayon eh, ang titinggawa ng Diyos kay katamo. And I say this with reverence. I say this with reverence. Buri mo silang pastor, in Diyos balabot niyang kaso. Yes. Kaya ba niya papatay sa tanas? Kasi spiritual, buwan na napapamuli, nagyaman na liwa ako text. Ang laban ng ito, spiritual pa rin sa buhay natin. Paano nangyari yun? Okay. Basahin muna yung ating text. Sa 2 Corinthians 5:21. Although mamaya i-expound ito, kung saan tayo abutin. Sa 2 Corinthians 5:21, okay. Palagay ko po, lagay niya po lang, ano po, eman po dapat i-explain yan eh. Ano po kasimple yan eh. Eh po maintindihan? Now, saan yan? Of course, in cross yan. Pero basa niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Merong gustong ipakita ang Diyos sa akin at sa inyo. Seryoso ko kay Diyos? Gusto nyo makilala ang Diyos? O yan mo rin ang bakit. Kasipin, kapag hindi natin naintindihan, lalabas na immoral ang Diyos. O bakit? O immoral ang Diyos. O para saan nga lang kasalanan? Hindi kayo, isipin niya po. Kung nakuha, nung biyasa ko yung Bible talaga. O parusan may nga lang kasalanan. Istong parusan may nga lang kasalanan, eh immoral na. Isip na? Ali, isipin na, logic mo. Logic. Kasi sama rin yan yung gospel yun eh. Papanagutan may nga lang kasalanan. Is that fair? Ali, isipin niya. Balo, kanya mag-growing Christian po ang gusto isip. Kasi nga, pag may gustong ipakita ang Diyos, tumingin ka, unawain mo. Kasi meron siyang gustong ipakita. For our sake, for us. That's why the liberal theologian, sakit yun. At ba nung Manalbera yung minsan kayo, yung chulo rin eh. Yung accusation ng Diyos, yapin ini. Makanano yung matulid na Diyos, pawalang sala ning makasalanan. Sige, isipan niya. How could the Holy God be just in canceling a debt? Makanano niya bang matulid bong in Diyos nung pawalang sala ning makasalanan? Solve mo yan. Wala na rin ang aliwa, tanggapan may Kristo, malugod din Diyos. Eh, muwan tito, oh. Ngayon, o didintin, o pakasakit kayo. Hindi po ang pakay ko po, para lalo nating mapasalamatan. May appreciate kung ano ang gustong ipakita ng Diyos sa akin at sa inyo. Our salvation is free, but it is not cheap. Naintindihan niyo yun? Oh yes. Yung kaligtasan mo, libre yan. Pero ay mura. Palagay mo rin yung kaligtasan mo. Eh, daya rin yung anak ng Diyos yung maging puhunanan. The precious blood of Jesus Christ. Ano ba tumubos sa'yo? Sabi nga ng Bible, binili ka ng presyo. Anong presyo? Ang kanyang mahal na dugo. Of course, hindi natin maintindihan yun higit sa lahat. Nang basta-basta.
So, anong gusto ipakita ng Panginoon sa puntong ito? Okay, well, ganito lang niya. Bakalan niya kayo pagbulayan niya. Sa aking kanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Sa isang silip, ang hirap ng buhay niya. Diba? Ginawa niyang may kasalanan siya. Kaya nung dawin niya, kanang pilosopo, imoral ng Diyos. Para. Bakit? Gawa niya makasalanan ni Kristo. Ala yung kasalanan. So kaya ako sinasabi yan, nakita ninyo, yan ang hindi nasilik ni Satanas. Kasi spiritual warfare tayo. Balo yung metong ng obrang Satanas. Kaya tao, ano yun? Paparatangan na kalagi kaya harapan ng Diyos. Paratang. Charge. Accusation. Okay? Lagi, sa atin. Sa atin. Itang susumbo na kay Diyos. Naalala niyo si Job. Tao nga lang kapintasan na, ano kanya, yung tao ngayon na, niya tutukiya kaya kayo, maglikod na kaya kasi yan na pigpalami. Subukan mo yung panasakitan yan. Nung yan nakasumpa. Narita, paratang ito. Siyang accuser. Basahin niyo si Karaya, basahin niyo yung Revelation. Napunta tayo dito. Bali po, didikdik ko po kayo. Kaya di mo po talaga dumadang supposed to be. Mag-aral na mo po talagang doctrine. Kung gusto natin talagang lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Now, let us read Romans chapter 3. So para maintindihan natin, simulan natin sa verse 23. Romans 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yan, pumapasok na naman. Ginawa tayong ganap, inaring ganap. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng inaring ganap? Kahit ang langit ay nakataadi ng kaso. Kasi akakita ng banwa ng Diyos matulid. Yan ang ibig sabihin ng inaring ganap. Kailangan kasing makita ng Diyos yun. Bakit? Ang Diyos kasi, ang gusto niya, perfection. 100%. Ulitan nga, perfection. Kaya ngayon na ibig sabihin ng righteousness. Paano natin kukunin yun? Hindi nga, matatamo natin yun sa pamamagitan ng Panginoong, Yesu Cristo. Yun. Nagbubuli lang ako kaninang madaling araw, alas 2 yata, alas 3. Binabasa ko ito. Tingnan natin yung sinasabi ng 25. Mutukoy dito si Kristo. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. May connection yan dun sa ating binasa kanina. Ginawa niyang may kasalanan siya. Sabi, imagine tayo na po. Ay niya bang yung Diyos gawa na yung makasalanan ni Kristo? Yung buri na ba sabihin, linabag niya naman ni Kristo kay Diyos. Ang tito mo yung buri sabihin. Itang gawa kong pamaglabag kay Diyos, yakin ba yung buri na sabihin ni Kristo? Gawa na yung makasalanan? Gawa na ba ng Diyos ita? Na ining innocent, gawa na yung makasalanan? Gawa na ba ita? Know your God, of course. Kaya man compromise yung Diyos. Kasi, isipan mo yan
Alayang kasalanan. Kaya ba't ano na yung kikatang babasa? Gawa na yung makasalanan, ulit mo. Ang ibig bang sabihin yan, naging immoral si Kristo. Katulad natin. Yun ba ang ibig sabihin yan? Of course, yan dito. Kaya sabihin kayo po kayo. Naging immoral ba ang Diyos dahil pinarusahan niya ang inosente? Ano po, yan yung quality lugod ng Kristo. Story tayo yung basa niya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Yan ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Ano yun? Siya'y matuwid. Kahit niya pinawalang sala o tinanggap ang makasalanan. Imburi ng pakit ng cross, imburi ng pakit ng Diyos kay katamo. Kahit ang makasalanan ay tinanggap niya, the unholy people become sons and daughters of the holy God. Hindi siya naging liko, siya'y matuwid pa rin. O imburi ng ipakit ng kay katamo. Na kahit tayo inaring ganap, of course, sa pamamagitan ni Kristo, siya pa rin ang Diyos na matuwid. Kasi kami niya po isi para sa Satan. Kasi ako ni Satan, hindi natin ang ulit ng Lucifer Yung Lucifer? Yeah. Nakasama ba niya ang Diyos bilang kanyang boss? Yes. Ano ba ibig sabihin ng Lucifer? Adversary? Accuser? Ano na yung Diyos? Pwedeng magkompromiso. Alam niya ang Diyos ay hindi niya hayaan na ang di matuwid ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Yan ang isang bagay na sinasabi ko sa inyo, puntong ito. Alam ni Lucifer yung bagay na yun, na ang Diyos. Lagyan niyo po, dapat, kung pagbabatayan natin ang kalikasan ng Diyos, ang isang makasalanan ay dapat sunugin sa impyerno. Anti tayo talaga in righteousness. Why? Kasi naramdaman niya po madalas, etang po deserve in maging malapit kay Diyos. Okay, Satan, nakita, balo ko, matulid ka. At uling matulid ka, mo, may hintulutan, dahil makasalanan, miligtas lang. Anti thy mind. Ganun talaga yung mind. Yung Satan, yung sasabi kayo, yung Satan, ang po yung Diyos. Kasi nga, dito alam ni Lucifer, ni Satan, ng Diyos, hindi niya pwedeng patawarin. Kung tanda kayo po, mga hindi niya po yung theology, yung Bible na. Pwede bang mamatawad ng Diyos? Kaya tao? Without Jesus Christ? Halimbawa, antini po. O sige, kaluguran kayong tao, ala na kong kaso, patawaran na kayo ba ng malagwa? Sige, patawaran na kayo kasi malugod ko, patawaran na kayo, tatanggapan na kayo, kagyang makasalanan kayo, iligtas na kayo. Mang tanggo. Agyon ang gawa ni Diyos na. Bali yun, pag ginawa niya ng Panginoon, tatagil lang kanyang trono sa langit. Burin sabihin ito, Satan, ka naman pala matulid eh. So, intindihan niya eh. Burin mo sabihin, Pastor, pwedeng patawaran ng Diyos yung tao. Halina eh. Bakit? Nung magkasala ang tao, yun na yun. Sa oras na kinain mo ang buwang yan, tiyak. Na mamatay ka. At nagwagi ba ang kaaway nung panahon na yun? Yes. Pero yung nga naman itong abalo, hindi kalaban sa atin yun na ang Diyos ay kaya ibigay ang kanyang bugtong na anak.
Kaya, ang sabi ng ating Bible, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan ako naaresto. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Nung yung Diyos, patawaran na ako, yung akong kasalanan, alay ni Kristo, matulid. Ang tingin mo rin sabihin niya yan. God is love. Yes. But God is a God of justice. Nagtagpo dyan ang pag-ibig at justisya. Alam niyo ba kung bakit may problema tayo? At hindi tayo dapat maligtas? Because ang Diyos ay banal. He is holy. He is just. Perfect. Problema ito? Yes! Kasi kung ang Diyos ay banal, matuwid, righteous, makasalanan tayo Hindi siya pwedeng makipag-relate kayo. Lahat tayo mapapahamak. Totoo ba yan? Oh, yes, my friend. Gusto kong makita niyo this amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Gusto nga yung mga Kristiyano, ang tiningin na yung balo na, balo kong magbatsuryo. Pero kasabihan na yan, upang maipakita ng Diyos na siya matuwid. Bali yung amon ng liberal theologians, yung accusation ng Diyos, immoral yung Diyos. Bakit? At perusan me, innocenti. At, pepalaya mo lo, reng makasalanan. Hindi sabihin ko kayo, halimbawa, yung judge, hindi ka impeachment trial Palayaan di, halimbawa, guilty yung tawang inakusahan doon. Nanon na klaseng judge din. Mag-judge na kanya ng senador Katindi rin. Mana ko, i-judge ming mana ko. Matindi Ay, isipan nga po. It's supposed to be, pag senador, kagalang-galang, malinis, salampati. Magaling. Tangay, i-judge meaning, halimbawa, tilang akusan. May anak ako mana ako ka naman. Marami to. Ganito. Mayanin mo rin sa galing cheap. Mag-judge ka. Kasi gusto may judge ka. Of course, dapat matulog ka. Gusto mo maayos ka. Bakit? Because madami ang matulid. Pero hindi rin mangyayari yun sapagkat siya matulid. Praise God. Kaya nga, babasan kayo upang maipakita ng Diyos. Kung sasabihan ini, pero walang salo na kayo. Nakuha nyo? Kaya nga, tama yung sinabi ni Peter dapat din sabihin mo kang ginawang tini Lord, depart from me. I'm a sinner. Aliway, lumapit kayo. Yung talagang posisyon ng tini. Lumayo ka sa akin. Ako isang makasalanan. He's holy. Hindi ablo ang tini yun. Balo na, yung Diyos ay mag-compromise. Yung tao, may pahamak yan talaga. At mangyari na kasi makasalanan niya. Kaya nga na balo, yun yung lawak na yung lugod na ng Diyos. That God so loved the world. So, makikita ninyo ngayon yung good news. Ano yung good news? Yung sinasabi ko sa inyo ito po. Kanina, bad news. The wages of sin is death. But the gift of God, ano? Is. Pakaisipan niya po, is eternal life. Is eternal
life. Pungkot ng kayo personal. Bali, din akong eternal life. Kasi kung wala akong eternal life, ala kayo. Babasa kayo natin yung sinasabi ng Bible, the rich young man. Kaya mo binata, pakwal tayo po. Imagine niya, anak-anak amakwal to. Kaya ano niya? Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para ako'y magmana ng buhay na walang? Good question. Very good question. You know, kutang mo itang agyahan, kutang mo ito. It's a very good question. Balo yung kutang na ita, kasi agyahan natin yung pero, empty yun. Ano sabi niya? Sabi ni Jesus Christ, kung gusto mong pumasok sa buhay, sundin mo ang batas, ang kautusan. Sabi niya, sunod ko na po yan. Huwag kang papatay, huwag kang makakalugya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasakay sa kusyan ng kalingan. Honor thy father and thy mother. Mahalin mo yung kapwa, kaya ano kanya, pasado yun. Gawa ko na po yan. Lalo yung tao ngayon eh. Atin yung morality, atin yung pero, atin yung health. Yan na eh. Pero nano yun? Empty yun. Wala na yung tao, uling nakalya bala, uling nakalya pera, uling atsuang kaya, nakalya diploma, atsuang kaya, nung wala kang eternal life, you are nothing. You are nothing. Eh nga ba rin kaloob na ng Diyos? Balo daw, temporal kasi yan eh. Balo yun, tama ko lagi, yung temporal. In blessing, aman man nyo kanya itong material. Temporal blessings yan. 50 years, muna bala yan. 20 years, aliwan na kayo tsura. Kasi in kukupas, in lilipas, eto tong blessings yan. Kaya ako nisa may upset ko pa, pati nga mong kayong sabi ng Kristiyano, yung gayang patutuwa kayo, biya, masating negosyo na alang spiritual. Sandibutan ito eh. I-bless na ako ng gano'n, magbiyan na ako ng gano'n. Alay, ibig sabihin ito, the things of God, the things of the soul, yung tungkol kayong Ginoo, yung pang-eternal. Hindi masama pagsabihin natin yung mga bagay. Kaya lang sinasabi ng Bible, the gift of God is eternal life. The gift of God is eternal life. The good news. O yan eh, nasa yung prestige, nasa yung lahat. Pero alam yung sarili mo, hindi ka ba hungkag sa loob? Meron ka bang buhay? Meron bang panloob na kayamanan? Ano yun? The inner life. The spiritual life. Yung relasyon mo kay Diyos. Uling the moment na may sakitan na ka at iga, bintang itang punto, alaan na ka eh. Ito yung bumundo ko. Hindi ko minalaman sa mga material blessings ha. Ang sinasabi ko lang sa inyo ay eman ko itong blessings yan. Temporal kasi yan. Kaya nga sabi ni Christ, ako masyadong paipagal, kaya babang na sa pamangan. Chapter 6 ng John. Ang trabauhin ninyo ay ang pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. O yung kailangan ko. Eternal life. Bibigyan na ako ng ginoon na situation. The wages of sin is that but the gift of God is eternal life. Eh kaya hindi tsura. 20 years old yung pulpit nga niya, di ba kayo tsura eh. 1987, ba't yun ako kayo? Wala na rin. Alito to yun eh. Eto to. Iingay energy mo na yan. Wala naman yung masakit mo. Sabi ang kaya kayo patang matuwa. Kaya ang nanong magpalago. At mo. Tatatawa kayo. Oh, yes. Pero hindi Mark. Anak-anak mo pa rin eh. Pero ay kami, Bong,
nakasalese. That's funny. Kung sinabi kayo, anyang anak na kayo, bano yung bunso, bano yung pangane. Kung ngini, kayo kita, edad, 50, 60. Bala mo, imayang bunso eh. Ano sila dito? Makalungkot. Lo yung ring artista, lo yung ring celebrity. Ano man ang glory, ano man ang tingkad. Kasi yung temporal. Imburinan ng ginulubakad na by faith ka ng pangako. Ating biyalangga, ating susunod o di, ating alangga. Hindi naman ibig sabihin, pababayaan mo yung temporal. Ang ibig lang sabihin doon sa Bible, the gift of God is eternal. Ang sumunod kay Kristo ay buhay na walang hanggan. Makatamad nun niya hindi. Lahat na yung edad na. Makaschedule kang doktor. Sasali ka sa saling panulo. Yan bisa sabihin nyo, timbe. At iniyak, mamirugay kayo. Nino man kaya lugar iti, nala kang Kristo, nakasadese. Halimbawa, meron dito, babae, lalaki, kasure kang gino, may patingga pi Kristo, sabihan ko kaya kayo ni, nakasadese. Lalat dalar. Ito ba? Oh yes. I am the true vine. You are the branches. Subukan mo, sabihin ko, ako ay maglalagay, sabihin ko, nilumang alakang Kristo. After 30, nakasalese. Hindi ka na mapapabuti. Remember that. It does not matter, bayo kang bayo mahalan. Katingin. Ulitan niya sinabi ko, kung si Kristo, hindi mo kinikilala bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, nakasalese. O sasalese mo rin alam ng Kristo, tasalese na rin. Lasalese rin. Magdaming Bible, maging worst lang rin ang Bible, worst and worst. Ang naging matela, at liwaman na, ang naging biyala ang doon. Yung alam ng Kristo, salese. Hindi gusto niya yung spiritual. Salese. Isip mo. Why? Jesus Christ yung day. Yung life. Salvation. So, tingnan mo, ito yung gusto ipakita ng Diyos sa atin. Malinaw. Dito sa 2 Corinthians chapter 5:21, lagi yung pinapakit kaya mo ng Diyos na. Diyos. Clear ini na. Importante, clear ini. I-Christ, hindi kasado. Clear yan. He never sinned. Si Kristo, hindi nakaranas ng kasalanan. Alayang experience, i-Christ king sin. Alayang personal experience, i-Christ king sin. Hindi siya nagkasala. Malinaw ba yun? Yes, he never sinned. Ngayon, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ginawa siyang handog for sacrifice, for sin. Okay? Iba yun, ha? Iba yung siya ay naging makasalanan, iba yung siya ay naging handog para sa kasalanan. Pwede mo rin kung ninyo, yung Diyos, nadero yung kasalanan. Kaya liwana. So, di na nakalimutan ng Diyos ng kasalanan. Nagawa ito. He's holy. He's just. He's judge. He's righteous. Anong gawa ng Christ kid? Bayaran na. Any removing law. Abalo yung law, yung sumpa. Lahat ng record ni Christ sa buhay na matuwid pagsunod sa Diyos. Isinuot sa iyo yun. Ikaw na nagtitiwala sa Kanya. I imagine yung oh boy, kanya man yung magtiwala ng Kristo. My hope is built
on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust, lean on Jesus' name. God. This is the heart of the gospel. This is the summary and its logic. This is the heart of the gospel. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking. Sabihin ko na din kayo, nung kayo, alay Kristo kayo, nakasali sa pero nung atsuka kang Christ, agyan natin situation, from glory to glory. I-Christ yung hope. I-Christ, iyang kailangan tamang kingbe. On Christ, the solid rock, I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Ay, may pakatindi nung kanta ng Rango Pages. Naku, sanctuaryo. Nakita na natin. Para sa ating kapakanan. So he said, for us, for our sake, okay? Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. I-Christ ba sinugo niya ni Diyos? I-Christ ba volunteer kanya itong ito? Na akuha ng kasalanan ba? Now, makinig kayo. Sabi na rin liberal theologians, immoral yung Diyos kasi pero saan, inosente. Halimbawa, third party. Ikatandang may sasabi, ilipat ko yung parusa kaya. Remember, Christ, yung buhay na suyan, gawa ng makasalanan. Pero saan yung Diyos yung kasalanan? Sabi ko kaya kayo, naagyo ng Diyos, kalingwa na yung kasalanan mo. Ano yan, pwedeng gawa nito is holy. Anong gawa na? Itapin, substitution. This is the great exchange. This is the great transaction. This is the great substitution. O yung transaction. Kristo, ni parusan niya. Kaya nasakit niya ng Diyos. Dela ng kasalanan mo. Maging kasalanan ng immoral kalupatan mo. Pero bayaran ng kasalanan. Naman liya ko ng Diyos yung kasalanan ko. Bayaran na. Wala din ang kandang dito, he paid the debt. He did not owe. I owe the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Ganun, di ba? And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. May atong kaningin na yung kanta, Jesus paid it all. Ayaw kaya? Amen? All to Him I owe. Malita, Jesus paid it all to Him I owe. Ulit nang isabihan ko, ano naman di ako yung kasalanan ng Diyos. Pero sana, bayaran ng Kristo. May mayad Diyos. The penalty, the punishment. Kaya nga, ang gandang classic na kabanata sa Bible, ang Isaiah 53, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And with His stripes, we are healed. Dahil na kayo mo kay Stephen. Kapila niya may pakog kang krus Yesu Kristo. Baka na nang bayaran. Kaya bayaran ng Kristo, anyang si Claudio kaya tagingit. Siya mo niya, ano yung transaction nito? Masakit na bili ka rin. Kasi, alas mga tayo. Kasi, alam nyo mangyayari. Sa kabalita, sa Diyos, yung mga. Masakit nito ay mahihiwalay siya sa Diyos. Kaya nga, sumito siya, my God, why hast thou forsaken me?
Kristo, any ka personal experience kayong sin, naranasan yung mag-separate yung Father, pero uling yung sin. Babayaran na yung sin ko. That's why, gusto ko na yung krus, kanami lagyo mo kayo ni. For our sake. Then daw, ipagkwento. Dahil kanito sa Alisera, ipagkwento kayo personal. Gustong personal na, mimimos na kayo. Lalo nga yung pagkwento ng tao eh. Lalo nga yung kakakalan mo. Ipagkwento ng tao, personal. Lalo personal. Kaya yung personal mo. Lalo na yung panahon na ito, malilibang labis yung tao. Akakalingwana, ilalagay nito, pero straightful, tangalang kwentang, vanity, tangalang kwentang ipagkwento, tangalang kwentang tayo gagawin. That's why dahil nga, di ba, itong gawa mong personal yung pisasabyan, maglako lang. Kasi tatamaan sila dito. Dito sila babagsak. That Jesus Christ paid all the debt. Ako yung tugay kayo. Hindi ba? Traditionally, sa cross na ganito, meron nakasulat sa taas. Alam niyo yun? I-N-R-I. Abbreviation, Latin word yun. Lalo yung narita, paratang kang Kristo ito. INRI, tama na. INRI actually, kung nabasa mo yung Bible, hindi lang INRI nakasulat dyan eh. Meron siyang Greek, meron siyang Aramaic, meron siyang Hebrew. Pero yung INRI, I-N-R-I, abbreviation yun, Latin niya ito. Ano yung sabihin nun? Jesus Nazarenus Lex Iuraeum. Ano yung sa English? Jesus the Nazarene, the King of the Jews. Kaya minunang panahon, lalo na ano kareromaan, istumipa ko kayang krus criminal ko. Kadiwa mo ito. Ingang kasalanan, accusation kaya ka makasulat kay Babo. Makanya ni Christ. Ang sabi, nung nga kami pa ako kayang krus, may pag-iwag kayo yung listahan, itang secret sins. Sin kayang isip, sin kayang gawa ko, yung asmuk ko. Diyan kayo. Bisulat ng kayo yung kasalanan mo. Hindi ba masantay? Kailan ipinako si Kristo sa krus? Kailan? Yung INRI, I-N-R-I, accusation at charge kayo doon. Ano yung church? The King of the Jews. Sinabi ng King of the Jews, ali, paragang dito, ring mainggit kayo, ring Jew. Bawal ka rin Romaning ating hari, anya Pilato, akit siya. Pero babasang kaya na benging, John 18, 19, 20, katindi na ning babasa ko ako. Alayang akit, Pilato, guilty, kasalanan kang Christ, inosente. Kahit anong silip, pinahagupit niya, dinandeng kuruan ng buntok. Balik-balik yung Pilato, wala akong akit kasalanan kaya. O kasi bakit? Christ ay karapat dapat He is not worthy of death. Naintindihan niyo yun? He is not worthy of death. Ulit mo niya, ren mong papakurak yung Diyos, den kriminal, nanti mo yung Barabas. Yinulat ang adwa. Estas. Pwede mas. Idimas, itang migsalitang ayin din. Kakasamahin kita sa parisa, sagli-sagli. Yala canonical din. Tradition na rin. Now, lang niya po na, sagli, time ko na. Barabas tanga. Kayo, ako Barabas. Nanay wari Barabas. Pagsaya niya sila, kumusta ako Barabas ako? Hanggang gulod mo.
Barabas yan. Ako yung Pastor Barabas. Ba't sinabi ko yun? Nanay Barabas. Notorious yung bandit, robber, criminal, murderer, insurrection, rebel. Ako balot, pepalwang ngayon. Pilato. At sinabi ko natin kayo, pabas ng kayo, 19, 20, 18, aning John. Katindi na, wala akong akit eh. Ano kayo? Kayo na. Guilty naman, ewan na siya manggamit eh. Eh, Pasko ito, kaya itong Pasko, mag-release lang mana ko rin. Hindi nang i-release ko yung ay Barabas. May pa ako yung Kristo. May release siya Barabas. Hindi pa ako, ikaw may release ko. Killed. Nung i-release si Barabas, saan nagpunta? Hirap. Hindi nga liwa kasi, wala, Ray Barabas ni Paco yung Cruz. Yeah. Hindi pa ako yung Barabas yung Cruz. Idimas, ang Boyastas. Aliya, lalagyo. My point is ini. Yung kamatayan ni Jesus, totoo yun. It was a real death. Totoo yung kasalanan ko. Oh boy, ever Totoo yung pangayag busyo. Totoo it Christ yung parusan niya. Last verse pa ang walang itatbahin ko. Gawin niya nga Isaiah 53:4. For 53:4 ng Isaiah. Yun dito, surely. O nano pong kagawan naman niya po. Bakit tayo? Tunay na kanyang pinasal ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalamputan. Ngayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pahindalakan. My last point is this. Who put Jesus on the cross? Nino, ang may dala ang Kristo ang krus. Yung kayabangan mo. Yes. Hindi si Judas lang na pisa din ni Kristo, sold for money. Magkano kasi? 30? Dilak na yan. Yes. Aliwa mo, bong. Pilato. Aliwa mo dahil mo Jew. Hindi lang yung mga Romano. Eh, sino nagdala sa krus? Tayo. Mga kasalanan natin. Nainikutan ko. Kailan namatay si Kristo sa krus? Biro yun po. More than 2,000 years, di namin kasalanan. Eh, ako pa makabait. Makabait na kayo? Eh, kayo pa makabait. Eh, ako pa makabait. Pero, more than 2,000 years ago, dahil na yung kasalanan ko, kasalanan mo ka rin. Past, present. Ay, imagine nyo yung punto adwa pang libong banwa, halos hindatan. Eh, kung makabait, pero dahil na yung kasalanan ko. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Tunay ang kanyang kamatayan. Tunay ang kanyang pagdadala ng kasalanan. Tunay na tayong lahat ay tinubos niya. Siya na parusahan. Eh kaya expound yun hindi matindi, yung pangyaliwana. Upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Let's pray. Kitapos dito, awitin natin yung awiting, Lord, I lift your name.
Let's pray muna po. Kayo ang gumagarantiya, Panginoon. Kayo yung bumaba. Hindi namin sukat isipin pa paano nangyari na kami maligtas. Samantalang kami karapat-dapat mapahamak. Ikaw ang matuwid ay itinuring na hindi matuwid. Ikaw na walang kasalanan ay itinuring na may kasalanan upang kami mapalaya. Ikaw ang umako, ikaw ang nasaktan, ikaw ang dinurog ng Diyos. Ikaw ay ginawang sumpa, Panginoon. Kaya ngayon, meron kaming kagalingan, meron kaming kapatawaran. Ano man ang aming sitwasyon sa buhay, sabi ng Bible, with His stripes, we are healed, we are cleansed, we are victorious, we are saved, we are guaranteed. Oh Lord, pakita mo sa amin, meron kaming tunay na tagapagligtas, tunay na sinamatay, tunay na pinasan niya ang aming kasalanan, tunay siyang pinarusahan, tunay na kami tinubos. Jesus Christ became our substitute. Surety sa buhay na yan. Maraming pong salamat sa inyo, Ama. Napakarunong po ninyo. Hindi namin maabot. Kayo na natiling matuwid. Kayo na natiling hindi nagko-compromise. Banal. Samantalang kami napatawad sa aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Hindi namin matarok. Bakit ang iyong anak ay hindi mo ipinagkait? Upang kaming lahat ay magkaroon ng bagong buhay. Pag-asa. Yes, Lord. Naniniwala kami. Sabi ni Christ, apart from me, you can do nothing. Hindi na kami bubuti kung sakali sa Kristo'y wala sa puso namin. Kasales kapilan man, tali kami. So, salamat po. Kang Kristo, mamunga kami. Kang Kristo, lakas kami. Kang Kristo, mag-grow kami. Salamat, Lord. Tinipa ka. Pangkalita, itas mo kami. Salamat, King. Tutong tagumpay. In Jesus Christ, this we pray. Amen. Let's sing this song. Malapit kang ikata ang puso. Okay, sige. Babae mo siya. Babae pa. Babae pa. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sing it once again. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on. Sing it for the last time. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift